So what is up mga tol? So nandito naman tayo sa bagong video natin. At bago ko simulan itong video na to, don't forget to subscribe, like at share para update kayo sa mga bagong videos ko. So ang video na to ay short video lang naman na meron akong i-recommend sa inyo na baka sakaling meron tayong same situation na pwede nyo magamit tong device na to. Of course, hindi naman tayo mag-recommend dito sa YouTube channel natin ng device na hindi natin ginagamit kay Rola at hindi proven and tested. Syempre ayoko naman masayang yung pera nyo mga tol. So, puro tayo sa kotse, let's go. So ayan, nandito tayo sa labas ngayon. So pakita ko lang sa inyo si Rola. Wala namang update sa exterior niya. So pakita sa inyo. So ayan lang si Rola ngayon. Napakadumi dahil naulan nga. So pasok tayo. So ayan, nandito tayo sa loob ng kotse. At ang i-recommend ko sa inyong device is yung tinatawag natin na wireless CarPlay. So ano nga ba to, no? Mukha siyang USB. So explain ko sa inyo. So sa interior kasi natin meron tayong head unit, di ba? And 2 din siya na touchscreen, which is itong model ko na to specifically galing siya sa Vios XLE. And itong Vios XLE na head unit is meron siyang Apple CarPlay at Android Play pero hindi siya wireless. So kailangan mong isaksak yung mismong cord or charger cord mo dito sa USB port papunta sa mismong cellphone mo para lang itong cord na to para lang gumana yung Apple CarPlay niya. So ang ginagawa ng device na to is pag sinaksak mo siya dito sa USB port ng head unit mo, pwede siyang maging wireless na Apple CarPlay at Android Play. So ngayon, bakit nga ba kung merong ganitong device? Kasi kapag hindi ka naka-wireless, unang-una para sa akin is hassle siya kasi meron siyang cord na nakakabit. So pag sa cellphone ka, ano yun, sagabal yung cord kung saan siya pumapalupot and all. Tapos sa mga taong ayaw ma-overcharge ang cellphone nila, lalo pag bago, di ba? Battery health natin. Which is kasi kapag nakasaksak sa mismong USB port, yung charger natin, magcha-charge yung mismong cellphone natin. So kung 100% na yung cellphone mo, overcharge yun matik hanggang sa makarating ka sa destination mo, hanggang sa hugutin mo yung cellphone mo. Kasi kapag hinugot mo yung mismong phone mo sa cord at naka Apple CarPlay ka, mawawala yung Apple CarPlay sa mismong head unit. Specifically sa head unit ko rin. So sa mga may head unit na hindi wireless CarPlay, recommended ko sa inyo to. So pakita ko sa inyo para gamitin. So ito yung itsura niya kapag binuksan yung head unit ko. Then, meron siyang Bluetooth, meron siyang Android Auto, tsaka Apple CarPlay. Which is mag-activate lang to kapag nagsaksak ka ng sa USB port ng wire, nasaksak mo sa mismong phone para gumana yung Apple CarPlay. So, kapag ito yung kinabit natin, yung wireless CarPlay, so try natin. Kapit natin siya. So, insert mo lang sa USB port. Then hintayin nyo lang mag-activate. So makikita nyo, nagkaroon na dito ng iPod tsaka ng Apple CarPlay. So na-activate na siya even though nawala akong nakalagay na cord. Hi babe, shoutout sa'yo. So kahit nawala akong cord na nakalagay, naka-activate na yung Apple CarPlay, which is kanina hindi siya naka-activate. So pag kinalik mo to, yan, so ito yung lalabas. Please connect Bluetooth Smart Box. So ito i-connect nyo sa Bluetooth ng cellphone nyo. Pakita ko sa inyo. So punta lang kayo sa settings ng phone nyo, ng iPhone. Then punta kayo sa Bluetooth. Tapos hintayin nyo na lumabas yung mismong smart box. So ayan, click nyo lang yung smart box. Then hintayin nyo lang siyang mag-connect. So may lalabas na ganito sa phone nyo, pair nyo lang. Then i-allow nyo lang yung mga, ayan, allow contacts. Allow nyo lang. Then hintayin nyo mag-pair and yan, click nyo yung connect. And ayan, connected na kayo sa mismong wireless CarPlay. So after nyong makonect yung wireless CarPlay na device sa mismong iPhone nyo or Android phone nyo, ito na yung lalabas sa head unit nyo. Yan. Yan yung lalabas sa mismong head unit nyo, yung mismong Apple CarPlay, which is walang cord na nasaksak, yung mismong wireless CarPlay lang na device. So ayan, pwede kayo mag-Google Maps. Ayan. So pwede mag-Google Maps, which is yung normal na function ng Apple CarPlay. Ayan, pwede kayo mag-play ng music and all. Yan, so yun, gumana na yung Apple CarPlay nyo ng wireless. So ayun, subukan natin na mag Google Maps kasi hindi ako makapag-play ng
music dito dahil yun nga, gamit ko yung phone ko and baka makopyright tayo. So try na natin mag Google Maps. So gagana yung Google Maps guys kapag merong internet or data. Pero kung may mga nakadownload na kayong Maps mismo or Waze, gagana yan. So dahil Google Maps ang gamit ko, so for example tayo ng Customized Speeds, no? Shoutout po Customized Speeds. Ayan. So makikita nyo pag in-start natin yan. Ayan na. Head west, then turn right. So narinig nyo nagsasalita yung Google Maps. So diba, convenient siya. Maganda siya kasi lalo na sa mga head unit na walang wireless Apple CarPlay or Android Auto, which is kasi hindi ka nagagamit ng cord no? Wireless na lang siya. So mas convenient para sa atin. And kung tatanungin nyo naman sa akin kung pwede ba siya sa ibang head unit, yes, pwede siya sa head unit. Basta touchscreen siya, may screen, 2 din. Tapos meron siyang CarPlay na built-in. So kailangan may CarPlay siya talaga. Pero kung naka-wireless naman, naka-wireless Apple CarPlay naman yung head unit nyo, no need for this device naman. So specifically itong device na to is para sa mga head unit na walang wireless Apple CarPlay. And syempre kailangan merong USB port para gumana yung mismong device sa mismong head unit nyo. So for sure may magtatanong kung saan ko nabili. Ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba kung saan ko nabili, and kung gusto nyo at kung hindi kayo naka-wireless Apple CarPlay at nagustuhan nyo yung product, then check out nyo na. So yun lang, dito na itong video na to. Don't forget to subscribe, like at share, and see you on my next video mga tol. Peace!